Dominant protector. Credit to the author. 1631-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa kabilang banda, hinangaan niya ang personalidad ng ikatlong babae. Siya ay nakipaglaro sa ikatlong babae mula noong siya ay bata pa at ang kanyang relasyon sa kanya ay mas malalim kaysa sa kanyang biolohikal na ina. Sa makatuwid, nang hindi hinintay na ipahayag ng matandang master na si Duran ang kanyang opinyon, Eigentry ay unang nagsalita. Gaano man kasama ang taong iyon, siya pa rin ang aking kapanganakan na ina. Hayaang magpalit ang tirahan niya at ng ikatlong yin-iyang. Elder Queen, sa tingin mo posible ba iyon? Close kami ni third concubine since bata pa kami. Ituturing ko rin siyang parang ina at paglilingkuran ko siya. Maaaring patunayan ito ng ikatlong babae. Bagamat malinaw ang mga salita ni Gentry, sinabi rin niya kay Tita Queen na ang kanyang ina at ang posisyon ni Melba ay pinagpalit. Dahil nagbago ang kanyang tirahan, natural na nagbago rin ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi niya pinatay silang lahat. Mapapatunayan ko na. Ako ang naglaro sa pamimigay noong bata pa siya. Lagi niya akong minamahal at iginagalang. Mabilis na sabi ni Melba. Oo naman. Pagkatapos ay naayos na. Tumango si Queen. Maaari mong hilingin kay Mr. Lee, Manager Lee, na makipag-ugnayan sa akin kapag dumating ang panganay na kapatid na si Duran. Ito. Elder Queen, malapit na ang ikawalong kaarawan ni Duran. Lahat ng miyembro ng pamilya Duran ay dadalo, kasama na ang pamilya ng branch ng pinsan ko. Kaya, sa tingin mo ba ay makakadalo rin ang master ng palasyo bilang miyembro ng pamilya Duran? Paano kung gagawin natin ang DNA test pagdating natin doon? Maingat na tanong ni Elder Duran. Hindi ko magagawa ang desisyong iyon. Bibigyan kita ng sagot pagkatapos kong tanungin ang guro ng palasyo. Walang sinabi si Queen at isinulat lang ito. Sige, sige. Masayang tumango si Elder Duran. Elder Queen, guguluhin kita. Ikinaway ni Queen ang kamay nito at umalis sa silid ni Elder Duran nang walang salita. Tapos, umalis na siya. Matapos marinig ang mga salita ni Queen, nag-isip si Althea saglit at pumayag sa kahilingan ni Elder Duran. Una, gusto niyang makita ang lugar kung saan siya ipinanganak, at pangalawa, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito na lumabas. Siya ay gumugol sa nakalipas na 20 taon sa Ice Palace at hindi kailanman umalis. Ang mga balita mula sa labas ay ipinasa lahat sa pamamagitan ng panlabas na mga disipulo ng sekta, hindi niya nakita ito sa kanyang sarili. Dahil dito, ang mungkahi ni Elder Duran ay nagpakilos sa kanya. Ito ay hindi dahil sa paggalang ni Elder Duran, ngunit dahil gusto niyang lumabas at makita para sa kanyang sarili. Sige, pupunta ako. Tumango si Althea. Go and reply to him. Since it's the 80th birthday, clan members are allowed to participate. Kung gusto niyang gamitin ito para ipakita ang kanyang lakas, pwede siyang mag-imbite ng mga tao mula sa ibang clan. Hindi ako lalabas. Napakatalino ni Althea, paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Elder Duran. Pinakamabuting manatili siyang mababang profile kung gusto ng Ice Palace na magtrabaho para sa Hidden Duran family, kailangan nilang kontrolin ito. Hindi nila maaaring hayaan ang Hidden Duran family na maging masyadong kumpiyansa at gamitin ang pangalan ng Ice Palace para gumawa ng masama. Naiintindihan ko, Palace Master. Tumango si Queen. Pupunta ako kay Little Junior Sister. This time, isasama ko siya. Kadadating lang niya dito at medyo depressed. Natatakot ako na magkasakit siya. Sabi ni Althea. Halatang may malasakit siya kay Trixie. Sige. Pupunta ako at sasabihin kaagad sa nakatagong pamilyang Duran. Tumango si Queen at bumalik para sumagot, habang si Althea ay lumipad patungo sa tuktok ng bundok kung saan ang espiritual na chi ang pinakasagana. Mula nang makapasok siya sa Ice Palace, hindi na siya nagpakalma. Maliban sa pagkain at pagtulog, araw-araw siyang naglilinang isa siya sa pinakamasipag na disipulo ng Ice Palace, ngunit naiintindihan ng lahat ang mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat.
Ang tagapagmana ay isang mahalagang papel pagbubukas ng Sky-class island ay isang kinakailangan. Senior sister. Huminto si Trixie at tumangala, nakita ko lang ang Althea na nakatayo hindi masyadong malayo sa kanya. Natigilan siya, anong ginagawa mo dito? Sa kasalukuyang lakas ni Trixie, natural na hindi niya maramdaman ang pagdating ng Althea. Trixie, nasanay ka na ba sa Ice Palace? Umupo si Althea sa tabi ni Trixie, hindi nagpapahangin sa kanya. Okay lang. Hindi masaya si Trixie na hindi na niya nakikita si Terence, ngunit naalala niya na ang maikling paghihiwalay na ito ay para sa kapakanan ng pagsasama sa hinaharap. Pinakawalan ni Trixie ang nararamdaman. Lalabas ako sa ilang araw, pwede mo ba akong samahan? Tanong ni Althea. Lalabas? Saan? Pwede ko bang puntahan si Terence Hobby? Tanong ni Trixie, lumakas ang kanyang loob. Ito. Hindi napigilan ng Althea na mapangiti. Ang Trixie na ito ay kumikilos na parang wala siyang pakialam noon, ngunit ngayong narinig niya na maaari na siyang lumabas, naging puno siya ng lakas. Ngunit ayaw ni Althea na makita niya si Terence. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa lakas ni Terence. Bagamat tinawag siyang numero 1 sa ilalim ng Earth Class, wala siyang pakialam sa numero 1 sa ilalim ng Sky Class, lalo pa sa numero 1 sa ilalim ng Earth Class. Sa hinaharap, si Trixie ay magiging isang tagapagmana at magkakaroon ng pagkakataong tumuntong sa landas sa kalangitan, na maabot ang maalamat na antas na iyon. Sa oras na iyon, ang lakas ni Terence ay magiging mahina sa kanyang paningin. Magiging sobrang attached pa rin ba siya kay Terence? Pero, ayon sa obserbasyon ni Althea, parang posible. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang ito ay hindi nasusukat sa lakas. Noon, si Terence ay isa lamang mystic, ngunit sumali siya sa pagsubok para kay Trixie, na walang lakas. Sinaktan pa niya ang mga taong mas malakas kaysa sa kanya, na nagpatunay sa puntong ito. Napakalayo ng dalawang lugar. Hindi ko alam kung pwede. Kung may oras ka, pwede tayong magkita. Hindi tinanggihan ni Althea ang kahilingan ng kanyang junior na kapatid siya ay mahigpit sa iba sa Ice Palace, ngunit sa kakaibang junior sister na ito, hindi niya magagawa. Mahigpit ka man o hindi, hindi nagbago ang paraan ng pakikipag-usap niya sa iyo. Kahit kasama niya si Althea, hindi niya maiwasang kabahan. Sige. Isa na akong Golden Class Master ngayon, matutuwa si Terence Honey na makita ako. Masayang sabi ni Trixie. Hindi naging mabagal ang practitioning speed ni Trixie, siya ay naging Golden Class Master sa wala pang isang buwan. Ang bilis na ito ay makakamit lamang sa Heritage Ground kung mayroon siyang espesyal na pangangatawan at isang espesyal na sining ng practitioner. Medyo natahimik si Althea. Kinabukasan, nagsimula ang Althea, Trixie, at Queen sa kanilang paglalakbay. Kasama nila ang matandang master ng Hidden House Duran na si Duran, Gentry, at Queen. Kasabay nito, ang nakatagong pamilya ng Duran ay sa wakas ay nakatanggap ng balita mula kay Elder Duran at naunawaan ang layunin ng kanyang pagbisita. Bago pa makumpirma ng matandang master na si Duran ang pagkakakilanlan ni Althea, natural na wala siyang sasabihin. Kung talagang nakilala ni Duran Jesh ang maling tao, talagang mawawala ng kontrol ang mga bagay. Hindi lang biro ang Hidden House Duran, baka sisihin pa sila ng Ice Palace. 1632. Ngunit ngayon, ang pagkakakilanlan ni Althea ay karaniwang itinakda sa bato, kaya natural niyang sasabihin sa kanyang pamilya. Sa nakatagong pamilyang Duran, ang panganay na kapatid na si Duran ay tumingin sa kanyang asawa, ikaw Maxine, na may malungkot na mukha. Sinampal niya ang mukha nito at nanginginig sa galit, ikaw na matandang babae, itinapon ang anak ni Melba, tignan mo ang nangyari ngayon, siya ang sect master. Pagbalik niya, maghintay ka na lang sa kamatayan. Not to mention you, matatapos din ang hinding Young family. Tinakpin ni Maxine Young ang kanyang pula at namamaga na mukha, hindi nang ahas na magsalita. Siya ay mayabang, ngunit iyon ay dahil sa suporta ng Hidden House. Ngayon, gayunpaman, ang Hidden House ay hindi lamang isang langgam sa mga mata ng Ice Palace, ito ay isang tigre at isang pusa. Sa makatuwid, ikaw Maxine ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Nagsisi talaga siya. Dapat nilunod niya ang bata kaysa itapon. Hindi niya akalain na mabubuhay pa ang bata, at magiging sect master pa siya. Masasabing kahit ngayon ay hindi niya ito pinagsisihan.
Ang babaeng ito ay lampas sa pagliligtas. Pinapatay mo ako. Sa oras na iyon, maaari kang humingi ng awa sa iyong mga tuhod, ngunit huwag mo akong hilahin pababa kasama mo. Iyon ang unang pagkakataon na ang panganay na kapatid na si Duran ay naging napakatigas sa harap ng kanyang unang asawa. Ngayon ay magkakaroon siya ng malaking problema. Malamang bumalik si Althea. Magiging maayos ang matandang Panginoon ng pamilya Duran, at mas magiging maayos pa si Melba. Ang malas ay siya at ikaw, Maxine. Ibinaba ni Maxine ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Takot na takot din siya, ngunit walang silbi ang matakot. Sa oras na ito, maaari lamang siyang makaisip ng paraan upang makatakas sa kapahamakang ito. Ako. Lilipat ako sa kwarto ni Melba ngayon. Hindi ba pwedeng ibigay ko sa kanya ang posisyon dito? Sana hindi kasama ang hinding young family namin. Maingat mong sinabi. Sa kabilasan mo at mawala ka. Umungol ang panganay na kapatid na si Duran. Siyempre, sa buong nakatagong pamilya ng Duran, maliban sa sangay ng panganay na kapatid na si Duran, ang iba pang mga kapatid ay napakasaya. Hindi sila nakilahok sa insidente noong taong iyon, kaya kung matalo ang panganay na kapatid na si Duran sa pagkakataong ito, magkakaroon sila ng pagkakataong bumangon. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos na dumating si Althea sa Hidden House, wala siyang pinatay. Hindi kanya pinansin Maxine, na lumipat na sa malamig na patio ni Melba, na parang hindi siya pinansin. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ng panganay na kapatid na si Duran. Dahil ang Althea ay makakaligtas sa iyo Maxine, tiyak na may iligtas nito ang panganay na kapatid na si Duran. Althea, kumusta na? Nasanay ka na ba sa kwartong ito? Nang gabing iyon, ang panganay na kapatid na si Duran, kasama si Lolo Duran, ay pumunta sa kanyang silid, na gustong mapalapit sa kanya. Hindi pa tayo nagpapadana test. Ayokong makita ka. Bahagyang kumunat ang noo ni Althea. Ito. Medyo nahiya si Kuya Duran. Haha, magte-test tayo bukas. Matanda, bakit hindi mo ako maintindihan? Sabi ko magwala ka, hindi mo ba naintindihan? Matapos malaman ni Trixie ang background ng pamilya ni Althea, labis niyang kinasusuklaman ang panganay na kapatid na si Duran. Siya ay isang taong naglakas loob na magmahal at maput, at gusto niyang sipain ang ganitong uri ng walang pusong lalaki hanggang sa mamatay. Hindi alam ng panganay na kapatid na si Duran ang pagkakakilanlan ni Trixie, ngunit narinig niya na si Queen ay tiyahin ni Althea, at isang elder ng Ice Palace, na nagpalaki kay Althea. Si Trixie, sa kabilang banda, ay isang golden class lamang, at hindi alam kung paano itatago ang kanyang lakas. Isang tingin at masasabi mong isa lang siyang normal na katulong na babae. Si Boss Duran ay natural na walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano nang siya ay pag-alitan ng Althea at maliit na si Queen, ngunit hindi niya naitago ang kanyang mukha nang siya ay pag-alitan ng isang maliit na dalaga. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Hidden House Duran, isang Earth-class late-phase peak na sasabihan na mawala ng isang Golden-class early-phase maliit na batang babae, ang kanyang mukha ay naging pangit. Sabi ko, batang babae, ako ang ama ng iyong Palace Master. Hindi ka ba masyadong magulo sa pagsasabi ng mga bagay na iyon? Siya ang junior sister ko, ang susunod na Sect Master. May problema ba sa pakikipag-usap sa iyo ng ganito? Walang pakialam na sabi ni Althea. Ga! Natigilan si Boss Duran. Muntik na siyang mabulunan nang marinig ang sinabi ni Althea. Junior sister. Ang susunod na Sect Master. Bakit golden class lang siya? Ano ang nangyayari? Siyempre, kung totoo ang sinabi ng Althea, kung gayon bilang susunod na Sect Master, kahit nabugbugin siya ni Trixie bilang golden class, hindi siya maglalakas loob na lumaban. Parang naramdaman ang hinala ng panganay na kapatid na si Duran, ipinaliwanag ng maliit na si Queen, wala pang isang buwan si Trixie sa Ice Palace, at isang ordinaryong tao lang noon. Gayunpaman, itinalaga na siya ng master ng palasyo bilang susunod na Palace Master na kahalili. Malapit na siyang maging Sky Class. Ubo-ubo. Lalong nabigla ang panganay na kapatid na si Duran na punta siya mula sa isang normal na tao tungo sa isang Golden Class Master sa wala pang isang buwan. Anong klaseng bilis iyon? Paano ito naging napakabilis? Gaya ng inaasahan sa susunod na Palace Master. I'm so sorry.
Young Palace Master. Ay, hindi ko alam. Sabi ng panganay na si Duran na medyo nahihiya. Trixie hindi siya pinansin. Dahan-dahan lang, Master Duran. Gumawa ng kilo si Queen na paalisan ang bisita. Ang mga resulta ng pagsusuri sa DNA ay wala sa inaasahan ng lahat. Ang orihinal na inakala na siguradong taya ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang DNA ng Althea ay medyo katulad ng sa panganay na kapatid na si Duran, ngunit tiyak na hindi ito katulad ng antas ng ama-anak na babae. Ito ay halos kapareho sa mga resulta ng pagsubok ng matandang master na si Duran at ng Althea. Sa madaling salita, si Althea ay miyembro ng pamilyang Duran, ngunit hindi siya ang anak ng panganay na kapatid na si Duran. Matapos malaman ang balitang ito, namumula ang mukha ni Kuya Duran. Gusto talaga niyang isumpa ang asong iyon na si Melba. Talagang nakipagrelasyon siya sa ibang lalaki sa pamilya Duran. To think na palagi siyang nakakaramdam ng kaunting guilty sa kanyang puso. Kung alam niya na si Althea ay isang bastard, hindi na niya kailangang mag-ingat at papatayin siya. Pero ngayon, kahit may puot siya sa puso niya, hindi niya maipahayag. Hindi na mahalaga kung siya ang ama ni Althea o hindi. Sa Althea, dumaan lang siya ngayon. Kung maglakas loob siyang gumawa ng anuman kay Melba, malamang napapatayin siya ng Althea sa isang sampal. Kaya naman, kahit anong sama ng loob niya, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Sa sandaling matanggap ni Elder Duran ang mga resulta, tila tumanda siya ng ilang taon sa isang iglap. Kawawa naman ang pamilya ko, kawawa naman ang pamilya ko. May nangyari talagang ganito. Ayon sa common sense, kapag nangyari ang ganitong iskandalo sa isang pamilya, ang unang dapat gawin ay hanapin ang ina ng bata na si Melba, para itanong kung sino ang ama ng bata. Gayunpaman, walang sinuman sa Hidden Duran family ang nang-ahas na gawin iyon ngayon, dahil nakatayo si Althea sa likod ni Melba. Hanggat hindi tumanggo si Althea, walang makakapilit kay Melba na gumawa ng anuman. Walang ekspresyong tiningnan ni Althea ang ulat ng pagtatasa. Sa katunayan, para sa Althea, ito ay sapat na upang kumpirmahin ang ina. Kung sino ang ama, hindi mahalaga. 1633. Sa buong pamilyang Duran, maliban kay Gentry, walang ibang nakakaramdam na ang Althea ay nakalulugod sa mata. Bagamat tila iskandalo ng pamilya ang usaping ito, isa ng malaking iskandalo sa pamilya ang pag-abandona sa Althea noon. Ang ganitong uri ng maliit na bagay ay wala. At ang Althea ay wala man lang intensyon na tanungin si Melba. Dahil iyon ang kaso, kung gayon ito ay mas mabuti. Tungkol sa ugali ng nakatagong Duran family, mas madaling pakitunguhan ang Althea. Tinatrato lang niya ang Hidden Duran family bilang miyembro ng pamilya. Nang walang pagpipigil sa pagkakamag-anak, gumaan ang pakiramdam ng puso ni Althea. Tulad ng relasyon sa pagitan ng Common House na si York at ng Hidden House York, ang Althea at ang Hidden House Duran ay pareho. Dahil hindi niya kayang tanungin si Althea, sarili niyang pamilya na lang ang naitanong niya. Sa meeting room ng Hidden Duran family, ang matandang master na si Duran ay nakaupo sa ulo ng mesa at tiningnan ang lahat ng miyembro ng Hidden Duran family. Hinampis niya ang mesa at sinabing, "Magsalita ka. Sino ang may gawa niyan? Ngayong nabunyag mo na, hindi ko natitignan, at hindi ko kaya ang pagkakakilanlan ng sect master na si Althea, ituturing ko na lang itong iskandalo sa pamilya at ilihim ko ito. Pero kung malaman ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos." Ang maraming taon nang naipon na prestihiyo ng pamilya Duran ay nagpabigat sa mga salita ni Elder Duran. Kaya, pagkatapos ng mga salita ni Elder Duran, lahat ng tao sa pamilya Duran ay lubhang maingat at hindi man lang nang-ahas na huminga ng malakas. Hindi nagsasalita. Wala ka namang sasabihin, di ba? Matagal na naghintay si Elder Duran, ngunit walang nagsalita. Hinampis niya ang mesa at minisyon, "Sige, dahil lahat kayo hindi nagsasalita, pwede kayong lahat na magpa-DNA test para sa akin. Gusto kong makita kung sino ang gumawa nito." Siyempre, pagkatapos magsalita ni Elder Duran, walang nagsalita. Lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa katahimikan, bawat isa ay may sariling mga iniisip. Sige, kung ganoon, tawagan ang doktor at magpa-DNA test para sa bawat isa sa kanila. Galit na sabi ni Elder Duran. "Oo, Lolo.
Mapait na ngumiti si Gentry. Hindi niya akalain na ang kanyang pangatlong babae ay magkakaroon ng hilaw na asukal sa iba. Gayunpaman, hindi niya basta-basta masasabi ang mga ganoong bagay. Maaari lamang niyang sundin ang mga tagubilin ng kanyang lolo at hanapin ang doktor na magpapadana test para sa lahat sa pamilyang Duran. Pagkarating ng doktor, inobserbahan ni Elder Duran ang bawat miyembro ng pamilya Duran. Gayunpaman, napagtanto niya na ang bawat isa sa kanila ay kalmado at kalmado, na parang walang kinalaman sa kanila ang bagay na iyon. Hindi sila nagpakita ng anumang senyales ng pagkakasala. Medyo nalilito si Elder Duran. Ano ang nangyayari? Hindi kaya anak ni Althea. Mabilis na lumabas ang resulta ng DNA test. Tama si Elder Duran. May kaugnayan sila sa dugo, ngunit hindi sa dugo. Ang mga taong ito ay hindi ang ama ng Althea. Walang ibang pagpipilian si Elder Duran kundi ipasa ang balita kay Melba. Bagamat hindi niya ito sinabi ng tahasan, umaasa siyang sasabihin nito sa kanya ang totoo. Gayunpaman, nadama ni Melba ang labis na pagkakamali. Nagkaroon siya ng relasyon sa panganay na kapatid na si Duran noong nakaraan, at pagkatapos ay nagkaroon siya ng Althea. Siya ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa ibang mga lalaki, lalo na sa pagkakaroon ng anumang hindi tamang relasyon sa ibang mga lalaki. Bagamat walang sinabi ang pamilya Duran, medyo kakaiba ang paraan ng pagtingin nila kay Melba. Nang dumating si Melba sa meeting room, naramdaman niyang nag-iinit ang mukha niya. Talagang ayaw niyang sumama, ngunit wala siyang pagpipilian. Ito ay isang bagay ng kanyang kainosentehan. Kinailangan itong ipaliwanag ni Melba ng malinaw. Gayunpaman, paano niya ito ipapaliwanag? Paano ito mapapatunayan ni Melba? Habang si Melba ay nalilito, isang taong nagulat sa lahat ang pumasok sa meeting room. Devon, bakit ka nandito? Tumingin ang panganay na kapatid na si Duran kay Devon habang naglalakad ito papunta sa meeting room. Bigla siyang nagkaroon ng pagdududa. Kahit na si Devon ay pinagkakatiwalaang aide ng matandang master na si Duran, hinding-hindi siya sasali sa ganitong uri ng pagpupulong ng pamilya. Isa pa siyang katulong, kaya alam niya ang sarili niyang lugar. Ang matandang lingkod na ito ay nararapat sa 10,000 kamatayan. Kasalanan ng matandang alipin na ito. Pumasok si Devon sa meeting room at lumuhad sa harap ni Elder Duran. Ang biglaang pagkilos ni Devon ay nabigla kay Elder Duran. Si Melba ang pinag-uusapan nila, bakit siya nandito? Hindi kaya anak ni Devon ang Althea. Imposible iyon. Si Devon ay isang utusan lamang at walang kadugo sa pamilyang Duran. Not to mention now, wala siyang kadugo sa pamilya Duran kahit na makalipas ang ilang henerasyon. Halos zero ang posibilidad na mangyari ito. Ano ang mali sa kanya sa oras na ito? Kumunat ang noo ni Elder Duran at sinabing, Old Devon, anong klaseng drama ang kinakanta mo? Anong ibig mong sabihin nagkamali ka? Ano ang ginawa mong mali? Pinag-uusapan natin ang mga seryosong bagay dito. Kung magkamali ka, pwede ba natin itong pag-usapan mamaya? Older Master, mangyaring hayaan ang matandang lingkod na ito na matapos. Oo, sabi ni Devon. Gustong pag-usapan ng matandang alipin na ito ang tungkol sa usapin ng anak na babae ng ikatlong dalaga. Ano? Alam mo ang tungkol dito. Bilisan mo at sabihin mo sa akin. Mabilis na tanong ni Elder Duran nang marinig niya ang intensyon ni Devon. Oo. Sabi ni Devon, noon, inutusan ng kabataang may bahay ang isang utusan na itapon si Althea. Hindi makayanan ng matandang lingkod na ito. Akala ko, kahit na ano, laman at dugo pa rin siya ng young master. Paano pa siya mabubuhay kung siya ay itatapon sa nyebe? Kaya, nag-isip ako ng paraan para mapanatili ang batang ito. Anong ibig mong sabihin? Magpaliwanag ka. Kumunat ang noo ni Elder Duran. Pakiramdam niya ay may mali. Oo. Noon, isa sa mga supling ng pamilyang Duran ay nagkataong nagkaroon din ng anak na babae. Dinala nila ang kanilang anak na babae sa Hidden Duran family para merehistro at maitala sa genealogy. Sinamantala ng matandang alipin ang pagkakataong ito para palitan si Althea sa kanilang anak. Ang bata na inabandona ay anak ng mga sanga ng pamilya Duran at hindi ang anak ng panganay na young master, si Althea.
Kung tungkol sa tunay na Althea, siya ay dapat na ibinalik ng mga anak ng pamilyang Duran at pinalaki bilang isang may sapat na gulang. Dahil ang lahat ng bagong panganak na sanggol ay magkamukha, sa palagay ko ay hindi nila malalaman na may pagkakamali, kaya... Ano? Halos himatayan si Elder Duran pagkatapos marinig ito. Nangangahulugan iyon na ang Althea ay anak ng mga supling ng pamilya Duran at hindi dugo ng panganay na kapatid na si Duran. Sa kasong iyon, ipinaliwanag din nito kung bakit tumugma ang DNA ng Althea sa karamihan ng DNA ng pamilyang Duran. Ito ay dahil sila ay may kaugnayan sa dugo. Gayunpaman, ang pamilya Duran ay nasa matinding problema ngayon. Napakasaya niyang nakuhang muli ang Althea upang magkaroon ng malakas na suporta ang nakatagong pamilya ng Duran. Pero ngayon, parang wala lang. Pinalungkot nito si Elder Duran. Arg! Kung ganoon, hindi ko anak si Althea. At ang anak ko. Matapos marinig ni Melba ang mga salita ni Devon, namutla rin siya sa takot. 1634. Ang Althea ay dapat na anak ng mga supling ng pamilya Duran, at ang anak na babae ng panganay na amo ay dapat nasa bahay ng supling na iyon. Sabi ni Devon. Ano? Ano ang dapat nating gawin? Nagsimulang sumakit ang ulo ni Elder Duran. Lumipad na ang nilutong pato. Mawawala na ba ang suporta ng nakatagong Duran pamilya? Hindi ba ito masyadong malas? Bakit parang misteryosong drama ang bagay na ito? Bagamat lumuwag ng husto ang ekspresyon ng panganay na kapatid na si Duran, at least hindi siya niloko. Ngunit ang sumunod na problema ay mas mahirap. Hindi man lang itinago ng mga magulang ni Althea ang pamilya Duran. Devon, ibig mo bang sabihin ang sinabi mo? Tumingin si Elder Duran kay Devon ng mahigpit at nagtanong. Hindi ito biro. Kung hindi sila nag-iingat, ang nakatagong Duran family ay mapahamak ng tuluyan. Older Master, paano maglakas loob itong matandang alipin na magsinungaling sa iyo tungkol sa isang malaking bagay? Kasalanan ko ang lahat, sabi ni Devon na may mapait na ngiti. Parusahan mo ako, Padre de Pamilya. Hindi na kailangan iyon kung hindi mo siya binago noon, ang sect master ay hindi magiging miyembro ng Hidden House, at ang kapalarang ito ay hindi sana nahulog sa aming mga kamay. Si Elder Duran ay isang maunawang tao. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Devon. Kahit na si Devon ay hindi gumawa ng anumang mga trick, higit sa lahat, ang kanyang sariling anak ay mamamatay, habang si Althea ay magiging anak pa rin ng collateral branch ng pamilya Duran. Oo, Devon. Wala kang kasalanan dito. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mabilis na pag-iisip ng solusyon. Ano ang dapat niyang gawin tungkol dito? Inimbitahan na natin ang sect master, hindi naman natin pwedeng sabihin sa kanya na hindi ka taga Hidden House, di ba? Sabi ni Boss Duran na nakakunot ang noo. Sinong nagsabing hindi? Kahit side branch siya ng pamilya Duran, miyembro pa rin siya ng Hidden Duran family namin. Hindi naging madali para kay Elder Duran na pakasalan siya, paano siya madaling sumuko. Ang mga salita ni Elder Duran ay gumising sa natitirang mga tao sa silid. Tama, may nakatagong dugo ng pamilya Duran sa katawan ni Althea. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Pare, tama ka. Sa tingin ko dapat nating harangan ang balita at itago ito. Hayaan mong isipin ni Althea na siya ay anak ni Melba. Kung sino ang kanyang ama, maaari na lang tayong gumawa ng kwento at makipagtulungan sa atin si Melba. Ikalawang kapatid, masasabi mo bang anak siya ni Melba? Bulong ng panganay na kapatid na si Duran sa sarili. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng pangalawang kapatid na si Duran. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang bagay para sa pamilya Duran, kaya hindi niya maipahayag ang kanyang opinyon. Sa halip, lumingon siya para tingnan si Elder Duran. Tama, kailangan nating aisil ang balita. Kung hindi, nang walang panghihimasok ni Melba, bakit kikilalanan ng Althea ang nakatagong Duran pamilya? Kaya hindi natin maipapaalam ito kay Althea, sabi ni Elder Duran. Kung hindi, masasayang lang natin ang ating pagsisikap sa pagtatago sa bahay ni Duran. Lolo, ito ay tungkol sa kanyang background, sa tingin ko ay dapat nating kausapin ang sect master ng mabuti, maiintindihan niya bakit tayo magsisinungaling sa kanya. Gayunpaman, nagbigay ng ibang opinyon si Gentry.
Sinabi mo rin na ang Crystal Sugar Palace Master ay ang bloodline din ng ating Hidden Duran family, kaya kahit papaano ay tutulungan niya tayo. Kung magsisinungaling tayo sa kanya at malaman niya ang totoo, hindi kaya siya magagalit. Pagbibigay, ano ang alam mo? Tiningnan ng panganay na kapatid na si Duran ang kanyang anak na may pagkainis. Paano magiging loyal ang anak niya? Ito ay hindi tulad ng kanyang sariling personalidad sa lahat. Bagamat siya ay may karunungan at kakayahan, siya ay napakabait. Paano niya mapagtagumpayan ang posisyon ng ulo ng pamilya ng ganito? Ako. Namula ang mukha ni Gentry dahil sa pagbulyaw ni Boss Duran, ngunit alam niya na ang kanyang mga salita ay hindi gaanong mahalaga at walang epekto sa kanya, kaya naiimik na lamang niya ang kanyang bibig ng may hinanakit. Para naman kay Melba, siya ay tulala. Hindi niya anak si Althea. Kung gayon, nasaan ang kanyang anak na babae? At saka, bakit may dugo ang Althea sa kanya? Dahil sa serye ng mga pagdududa na ito, napakahina ng kalooban ni Melba. Wala siyang masabi sa family meeting na ito. Nakinig siya sa mga salita ng lahat, at ang tanging inaalala nila ay ang mga interes ng nakatagong pamilya ng Duran. Kung nasaan ang anak niya, hindi man lang sila nagtanong. Sige, napagdesisyonan na. Lahat ng mga nakatagong miyembro ng pamilya Duran, makinig sa akin ng mabuti. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Mula ngayon, si Althea ay magiging pangalawang kapatid na lalaki at anak ni Melba. Seryosong sabi ni Elder Duran. Klang! Klang! Sa sandaling natapos ni Elder Duran ang kanyang pangungusap, ang pinto ng meeting room ay bumukas at nahati sa isang tumpok ng mga wood chips na nahulog sa lupa. Si Althea ay nakatayo sa pintuan na may malamig na ekspresyon habang nakatingin kay Elder Duran, sino ang hindi mo maipapahayag? Ito. Ako. Nakatingin sa malamig na mga mata ni Althea, si Elder Duran ay agad na bumuhos ng malamig na pawis. Maaaring siya ay isang Sky-class early phase, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos laban sa isang Sky-class late phase peak tulad ng Althea. Hindi niya akalain na ang kanyang mga salita ay maririnig ni Althea. Sa sandaling ito, naalala rin niya na si Althea ay isang Sky-class late phase peak master. Sa kanyang espiritu, napakadali para sa kanya na mag-eavesdrop sa Hidden House Duran meeting. Sa lakas ni Elder Duran, hindi niya mararamdaman na may nakikinig. Noong nakaraan, nang tumawag si Elder Duran para sa pagpupulong ng pamilya, hindi niya itinuring ang kadahilanang ito. Kaya naman hindi niya pinansin ang pagkakaroon ng Althea sa pagkakataong ito. Para sa kapakanan ni Auntie Melba, hindi kita papatayin. Malamig na tiningnan ni Althea si Elder Duran para naman sa Hidden Duran family. Alam ko kung ano ang iniisip mo, pero gusto mo lang gamitin ang kapangyarihan ng Ice Palace. Buti na lang, mabubusog kita. Tita Queen, sabihin mo sa kanila. Bagamat mukhang malamig at walang pakialam si Althea, sa totoo lang, hindi na siya ganoon kagalit, lalo na nang mabalitaan niyang hindi siya anak ng panganay na kapatid na si Duran, at hindi rin siya iniwan ng kanyang mga magulang, bagkus ay pinalitan siya ng kanyang mga biolohikal na magulang nang hindi nila nalalaman. Kaya naman, agad na natanggal ang buhol sa puso ni Candy na puno ng sama ng loob sa kanyang mga magulang. Kung saan, kailangan talagang pasalamatan ng Althea si Devin sa pagsasabi ng totoo. Kung hindi, bagamat mabait na tao si Melba, hinding-hindi magiging masaya si Althea sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang isang ama na mas masahol pa sa aso. Ngunit ang lahat ay mabuti na ngayon ang natitira na lang sa Hidden House Duran ay ang maliit na kadugo na iyon, at ang Althea ay maaaring kumalma at hayaan si Queen na makipag-usap sa Hidden House ng hayagan, na ginagawang ang Hidden House ay naging mga mata at tenga ng Ice Palace at mga nasasakupan hindi na ito magiging pabigat. Gayunpaman, mayroon pa ring tanong na hindi nasagot ng Althea. Bakit ang kanyang DNA ay katulad ng kay Melba? Siya ay ipinanganak mula sa isang sangay ng pamilyang Duran, kaya normal para sa kanya na magkaroon ng dugo ng pamilyang Duran sa kanyang katawan. Gayunpaman, medyo kakaiba na mayroon din siyang dugo ni Melba. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1635. Bukod dito, si Melba ay kamukhang kamukha niya. Bakit ganon? Baka naman. Althea biglang may naisip na posibilidad.
Sinabi rin noon ni Melba na noong sinamahan niya ang kanyang bayaw at kapatid na babae sa pamilya Duran upang magparehistro, siya ay kinagiliwan ng panganay na kapatid na si Duran. Kung gayon, ang aking mga tunay na magulang ay maaaring maging kapatid at bayaw ni Melba. Hindi kaya tiyahin niya si Melba. Habang iniisip niya ito, mas naramdaman ng Althea na posible ito. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundo? Sa oras na ito, nakikipag-usap na si Queen kay Elder Duran tungkol sa pagpayag sa kanila na maging mga especially iyan ng Ice Palace. Kahit na ang kinalabasan ay hindi tulad ng inaasahan ni Elder Duran, ito ay isang magandang bagay pa rin. Isa ng blessing in disguise na hindi basta-basta nagpakamatay o umalis si Althea. Ano pa ang mahihiling ng bahay na si Duran? Naunawaan ng Hidden House Duran na ang Ice Palace ay naghahanap lamang ng isang especially iya, at ang Hidden House Duran ay nagkataon lamang. Magiging biro ang sabihin na may kinalaman sila kay Althea, malayo ang kamag-anak lang sila, at hindi talaga gusto ng Hidden House ang mga malalayong kamag-anak. Sino ang mga biological parents ko? Matapos mag-usap sina Queen at Elder Duran, lumingon si Althea kay Devin at malamig na nagtanong. Sa sobrang takot ni Devin ay nanginig siya. Hindi siya nang ahas na itago ang anuman at sinabi sa nanginginig na boses, ang pangalan ng lalaki ay Josiah Duran, ngunit hindi ko matindaan ang pangalan ng kanyang asawa. Kailangan kong tingnan ang family tree. Ano? Josiah Duran. Bago pa makapagsalita si Althea, napasigaw si Melba sa gulat. Anong mali? Napalingon ang lahat kay Melba, at nagalinlangan ding nagtanong si Althea, Tita. Tita Melba, alam mo ba? Ito. Josiah Duran, tatay ko. Siya ang aking bayaw. Natural na kinikilala ko ito. Kaya, ikaw ang aking pamangkin. Bulalas ni Melba. Hindi katakataka na magkamukha si Althea sa kanya. Siya talaga ang tiyahin ni Althea. At ang sarili niyang anak ay ibinalik pa talaga ng ate at baynan niya. Sa pag-iisip nito, biglang lumuwag ang puso ni Melba. Dapat ay maayos ang kanyang anak sa kanyang ate at bayaw. Bagamat hindi mayaman ang pamilya ng kanyang kapatid, kaya pa rin nilang mabuhay. Iniisip ang kanyang bayaw, si Melba ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Logically speaking, dapat ay nagdala siya ng maraming grasya sa pamilya ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpapakasal sa Hidden Duran family, ngunit hindi lang siya nagdala ng kahit ano, ang kanyang sariling mga araw ay miserable din. Hindi niya nakontak ang kanyang ate at bayaw sa loob ng maraming taon. Hindi niya alam kung okay sila. Katulad na lang ng matandang kasabihan, kapag pumasok ka sa isang mayamang pamilya, ito ay kasing lalim ng dagat. Mahirap para sa kanya na makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Matapos marinig ang mga salita ni Melba, nagulat din si Althea. Bagaman taglay niya ang damdaming ito sa kanyang puso, labis pa rin siyang nagulat nang mabunyag ang katotohanan. Gayunpaman, mayroon na siyang magandang impresyon kay Melba, kaya malumanay siyang tumawag, munting tiya. AI. Bagamat hindi pa nakikita ni Melba ang kanyang anak, napakasaya niyang malaman na pamangkin niya si Althea at masayang tumugon. Nais ng panganay na kapatid na si Duran na tumakbo at sumali sa kasiyahan, na gustong mapalapit kay Candy sa pagkakakilanlan ng kanyang tiyuhin. Pero nang makita niyang wala man lang intensyon si Althea na pansinin siya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. Sa iyong nakatagong pamilya ng Duran, tanging ang aking tiyahin at itong pinsan na si Gentry G ang maaaring ituring na tao. Ang iba sa kanila ay walang pinagkaiba sa mga baboy at aso. Walang pakialam na sabi ni Althea. Kahit na ang mga salita ni Althea ay nagpagalit sa pamilya Duran, hindi sila nang ahas na tumanggi. Mapait ang mukha ni Lolo Duran habang iniisip niya sa kanyang sarili, sa kabutihang palad, si Gentry ay nagsabi ng maraming magagandang bagay para kay Melba at Althea. Kung hindi, si Althea ay umalis na. Medyo nahiya din si Gentry G. Nang marinig niyang tinawag siya ni Althea na pinsan, pareho siyang nagulat at natuwa, ngunit medyo napahiya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa kanya, kaya't nakatitig lang siya doon at maingat na hinimas ang kanyang mga kamay. Paano ka magiging parang baboy o aso? Pwede kang kumain ng baboy, pero hindi. Sa tingin ko mas masahol pa siya sa baboy o aso. Putol ni Trixie. Paf! Halos humagalpak ng tawa si Queen.
Masyadong nakakatawa ang mga salita ni Trixie sa ganitong kapaligiran. Nagalit din ang Hidden House Duran, ngunit hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa magiging sect master. Maaaring mahina siya, ngunit siya pa rin ang junior ni Althea. Tita, punta ka sa kwarto ko at kausapin mo ako. Hinawakan ng Althea ang kamay ni Melba, hindi nagbibigay ng anumang mukha sa iba pang miyembro ng pamilya Duran. Saglit na nag-alinlangan si Melba, ngunit sinundan pa rin si Althea at ang iba papalabas ng meeting room. Napabuntong hininga na lamang si Elder Duran at ang iba pa at pinaalis sila. Sa silid ng sect master, masuyong hinawakan ni Althea ang kamay ni Melba, hindi niya ngunit tiyahin niya ito, at isang taong napakalapit sa kanya. Siya ay kulang sa pamilya mula noong siya ay bata pa, at natural na napakasaya sa sandaling ito. Sect master, ano sa tingin mo ang Hidden Duran? Maingat na tanong ni Melba. Tita, tawagin mo na lang akong Althea Sect Master. Para sa mga outsider yan, hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Nakita ni Althea na medyo hindi komportable ang munting tiyahin at mabilis na sinabi. Iyan. Okay lang. Sa katunayan, napakalapit din ni Melba na batuhin si Candy mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ganito na siya simula noong una niyang makita ang Althea. Kaya naman nang marinig niya itong si Althea ay tumango siya. Ayokong gumawa ng anuman sa nakatagong pamilya ng Duran. Dito, ikaw lang ang nakikilala ko, tita. Sa karamihan, ang gentry na iyon ay maituturing kong pinsan. Ang iba naman, sunod sonyerin lang sila sa Ice Palace. Huwag kang mag-alala, tita, mahina akong sabi ni Althea. Wala akong gagawin sa kanila. Partnership lang natin ito. Kung gayon, gusto mo bang makilala ang iyong mga biolohikal na magulang? Sa totoo lang, na-miss ni Melba ang kanyang kapatid na babae at bayaw. Ilang taon na niyang hindi nakita ang mga ito at hindi niya alam kung paano sila. Higit sa lahat, na-miss niya ang sarili niyang mga anak. Acknowledge. Althea sighed. Kanina pa siya nag-aalangan sa tanong na ito. Dapat ba niya itong kilalanin o hindi? Kung umamin siya, paano naman ang anak ng tiyahin niya? Hahayaan ba niyang bumalik siya sa tagong pamilya ng tangkay? Sa totoo lang, ayaw ni Althea na narito ang anak ng kanyang tiyahin. Ang pagiging isang anak ng isang ordinaryong pamilya ay mas mabuti kaysa dito. At saka, ayaw ng Althea na sirain ang pamilyang iyon. Kung nalaman ng mga magulang ni Althea na hindi nila pinalaki ang kanilang anak kundi ng iba, masisira ang mapayapang pamilyang ito. Magiging unfair sa bata. 1636. So, after pondering for a long time, Althea finally said, in fact, I wanted to acknowledge her, pero ayoko rin. Napakasaya ng pamilyang iyon ngayon, ngunit dahil sa pakikialam mo at ng aking pakikialam, ano ang mangyayari? Hayaan mong bumalik sa tabi mo ang kapatid ko. Iba siya sa akin. Bahagyang natigilan si Melba, ngunit agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng Althea. Oo, iba ang sarili niyang anak sa Althea. Si Althea ay walang mga magulang mula pagkabata, kaya mas magiging masaya siya pagkatapos kilalanin ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang sariling anak na babae ay palaging tinatrato ang kanyang kapatid na babae at bayaw bilang kanyang mga biological na magulang. Kung hilingin niya sa kanya na iwanan ang kanyang kapatid na babae at bayaw at pumunta sa kanyang tabi, papayag ba siya? Kahit payag siya, papayag kaya ang ate at baynan niya? Bagamat hindi niya biological na anak, nagkamali siya sa loob ng maraming taon. Paano siya naging walang puso? Kahit na hindi niya biological son, mas katulad siya ng biological son niya. Kaya naman, nang maisip niya ito, medyo natahimik si Melba. Oo, masyado akong simple. Nais kong bumalik siya sa akin, ngunit tila hindi siya payag. Tita, huwag na nating masyadong isipin ang bagay na ito. Igalang natin ang kanilang mga opinyon. Gusto ko lang makita ang aking mga biolohikal na magulang at maging anak sa kanila. Ang aking katayuan ay hindi ako papayag na bumalik sa kanilang panig. At ikaw? Sabi ni Althea, mabuti pang kilalanin mo ang isang anak, ngunit hindi mo ito mapipilit. Kung gagawin mo, walang matutuwa. Naiintindihan ko. Tumango si Melba. Gusto ko lang siyang makita paminsan-minsan.
Kontento ako na alam kung maayos na siya. Sa iba pa, hindi ko pipilitin. Kasabay nito, sa meeting room ng pamilya Duran, pinag-uusapan ni Elder Duran at ng iba pang miyembro ng pamilya Duran ang isyo ng Josiah Duran. Dahil si Josiah Duran ang ama ng sect master, bakit hindi natin imbitahan ang kanyang pamilya sa kanyang ika-8 kaarawan? Sa ganitong paraan, mapasaya natin ang sect master, sabi ng panganay na kapatid na si Duran. Tungkol sa kung kilalanin niya kami o hindi, hindi kami sasali, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi naman masama, maganda ang ideya ni boss. Pangalawa kuya, may sasabihin ka ba? Tumango si Elder Duran bilang pagsang-ayon. Ama, dahil ang sect master ay hindi anak ni Melba, kung gayon ang anak na babae ni Josiah Duran ay dapat na kuyas, dapat ba nating hayaan siyang bumalik sa bahay ni Duran? Ang mga salita ng pangalawang kapatid na si Duran ay talagang sinadya upang kasuklaman ang panganay na kapatid na si Duran. Sa mga araw na ito, tumatalon-talon ka bilang paghahanda para kilalanin ang anak ng Panginoon ng palasyo. Ngayon, lahat ng ito ay walang kabuluhan, ngunit ang iyong anak na babae ay hindi nawala. Ngayong nahanap mo na siya, kikilalanin mo rin ba siya? Kumunat ang noo ni Elder Duran. Naunawaan niya ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ng pangalawang kapatid na si Duran, ngunit wala siyang sinabi. Sa halip, lumingon siya para tingnan ang panganay na kapatid na si Duran. Acknowledge her. Bakit niya ito kinilala? Talagang hindi. Umiling ang panganay na kapatid na si Duran bilang pagtanggi na wala na siya ng suporta ngayon, at halatang ayaw ng sect master na makipag-usap sa kanya bilang kanyang tiyuhin. Kailangan niyang patuloy na umasa sa suporta ng kanyang pamilya, paano niya kukunin muli ang isang anak na babae. Bukod dito, siya ay anak lamang ng isang ordinaryong mahirap na tao. Ano ang punto ng pagkilala sa kanya? Itay, kapatid ko rin siya. Bakit hindi ko siya kilalanin? Kung natatakot kang hindi maging masaya ang aking ina, maaari ko siyang kausapin. Nadama ni Josephine Eggsy na hindi masamang magkaroon ng nakababatang kapatid na babae. Hindi. Talagang hindi. Ang malambot na bahagi ng panganay na kapatid na si Duran ay sinundot ng kanyang anak, at agad itong nagngangalit. Ano ang silbi ng isang kawawang babae? Tumahimik ka. Ang pangalawang kapatid na si Duran naman ay pinagtatawanan sila sa gilid. Mabuti naman na kilalanin natin siya, ngunit hindi ba natin siya kailangang ibalik? Siya ang kapatid ng sect master, kung tutusin kailangan nating magpakita ng paggalang. Sabi ni Elder Duran. Ngunit kung pipilitin natin siyang ibalik sa pamilya Duran, hindi ba masisira nito ang kanyang kasalukuyang kaligayahan sa pamilya? Ang mga salita ng ama ay may katuturan. Nang marinig ng panganay na kapatid na si Duran na tinulungan siya ng kanyang ama sa mahirap na kalagayan at binigyan pa siya ng napakagandang ideya, agad siyang natuwa at mabilis na tumugon. Kung mas matanda ang luya, mas maanghang ito. Sa ilang sandali lang, naging ayaw ng pamilya Duran na kilalanin ang kanilang mga kamag-anak, ngunit ayaw nilang sirain ang pamilya ng ibang tao. Napagtanto din ni Elder Duran na hindi niya kayang mawala ang hidden house na suportado mo ngayong nasa ilalim siya ng Ice Palace. Hindi niya maiuwi ang babae. Ang usapin ay naayos ng ganoon. Ang ika-8 kaarawan ng nakatagong elder na si Duran ay iniimbitahan sa lahat ng mga inapo ng pamilya Duran. Natural, natanggap din ni Josiah Duran ang imbitasyon. Labis na naguluhan si Josiah Duran tungkol sa biglaang sulat mula sa hidden house na wala siyang contact. Si Mrs. Duran naman ay nataranta. Jucheng, bakit bigla kaming hiniling ng pamilya Duran na dumalo sa piging ng kaarawan? Tiningnan ni Mrs. Duran ang imbitasyon sa kanyang kamay, nalilito. Huwag mong sabihin sa akin na sinusubukan nilang makuha tayo pagkatapos malaman na nakahanap ako ng isang mayaman na manugang. Kung hindi, talagang hindi ka panipaniwala na ang isang pamilya na hindi nakikipag-ugnayan sa atin sa loob ng 800 taon ay talagang pupunta sa atin. Hindi kaya. Maraming negosyo ang House Duran, bakit sila magiging interesado sa maliit na negosyo ni Terence? Sumimangot si Josiah Duran at naisip na kakaiba ito, at saka, paano nila nalaman? Sino ang nakakaalam? Ngunit sinasabi ko, Josiah Duran, tanga ka talaga. Ang mga ari-arian ni Terence. Alam mo ba kung gaano karaming mga ari-arian mayroon si Terence at kung gaano siya kikaye?
Kilala mo si Fatty Lay, di ba? Nagpout si Mrs. Duran. Siya ang general manager ng Miracle Doctor na kumpanyang medikal ni Guan, ang tagasunod ni Terence. Ang kumpanyang medikal ni Miracle Doctor Guan ay negosyo ni Terence. At tila may bahagi rin si Terence sa mga industriya ng Pangzon. Kilala mo ba ang mga aristokratikong pamilyang iyon? Bahay Liu at Bahay Wu. Lahat sila ay nagsisikap na maging mga kampa ni Terence. Siya ay isang sikat na tao, ang bahay na si Duran ay tiyak na nais na kunin siya sa kanilang panig. Kaya pala ganito. Paano kaya malalaman ni Josiah Duran? Si Mrs. Duran, sa kabilang banda, ay maraming alam tungkol sa background ni Terence. Siya ay isang matalinong babae at alam kung paano kumuha ng impormasyon mula sa kanyang anak, kaya medyo alam niya ang background ni Terence. Totoo yan. Iyon ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa oras na ito, at tayo ay pupunta sa buong kaluwalhatian. Mrs. sabi ni Duran. Noon, kapag nabali ang paa mo, sumulat ako sa kapatid ko, gusto kong manghiram ng pera, pero wala man lang reply. Sa tingin ko ay umakyat na siya sa sosyal na hagdan at hindi kami pinapansin. Sa pagkakataong ito, ipakikita ko sa kanila kung gaano kagaling ang aking manugang. Umuwi tayo sa kaluwalhatian, kaya bumalik tayo at magpakitang gilas. Si Josiah Duran ay hindi nakaimik, nahihirapan din si Melba. Siya ay isa lamang babae sa pamilyang Duran. Anong karapatan niyang magsalita? Kung hindi siya titigil sa pakikipag-ugnay sa amin ng matagal. Sa tingin ko ay wala ng paraan para makontak kami. Huwag kang magsalita para sa kanya, sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Gusto kong makita kung paano nabubulag ang pamilya Duran ng kanilang mga mapagmataas na mata. Malamig na sabi ni Mrs. Duran. 1637. Si Mrs. Duran ay palaging ang tumatawag ng mga shot sa pamilya Duran, at kaya ang deal ay naayos ng ganoon. Nabalitaan ito ni Josephine mula sa kanyang ina nang makauwi siya, at medyo natulala siya, hindi niya inaasahan na magiging miyembro siya ng isang malaking pamilya. Nakatagong Duran pamilya. Ano ang kanyang background? Kasinlakas ba iyon ng hidden house York na sinasabi ni Terence? Matapos makinig sa pagsusuri ng kanyang ina, hindi alam ni Josephine kung dapat ba siyang matuwa o mag-alala. Palagi siyang nakakaramdam ng kababaan sa harap ni Terence, hindi niya ito matutulungan sa anumang bagay, at palaging nagdudulot sa kanya ng problema. Ang Miss at Shu, sa kabilang banda, ay parehong may makapangyarihang background, at kahit si Trixie ay pumunta sa Ice Palace para magsanay, siguradong matutulungan niya si Terence sa hinaharap. Ngunit siya lamang ang nagmula sa isang mahirap na pamilya, at walang maitutulong kay Terence sa anumang bagay. Ngayong nalaman niyang miyembro siya ng isang tagong bahay, iniisip niya kung matutulungan niya si Terence. Gayunpaman, muli niya itong naisip. Ang Hidden Duran family ay hindi nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Paano kaya niya mahihiram ang kanilang ilaw? Bukod dito, napakamakatwiran ang pagsusuri ng kanyang ina. Nais ba nilang itali si Terence dahil sa kanyang lakas? Magdudulot ba siya ng problema kay Terence kung pupunta siya? Bukod pa rito, hindi pa nakakabawi ang lakas ni Terence, at alam iyon ni Josephine. Hindi pa siya dapat pumayag sa ganito. Nay, sa palagay ko ay tatalakayin ko muna ito kay Terence. Pero sa tingin ko mas mabuti kung hindi na tayo pupunta. Hindi agad pumayag si Josephine. Ikaw anak, hindi madali para sa iyo na magkaroon ng pagkakataong gumawa ng isang aksyon sa harap ng pamilya Duran. Paano ka hindi pupunta? Hindi natuwa si Mrs. Tang, pumunta siya sa bahay ni Duran para irehistro ang kanyang kasal at ang kapanganakan ni Josephine, ngunit hindi man lang siya tiningnan ng Tangs. Kaya naman, ngayong may kakayahan na siya, natural na kailangan niyang magpakitang gilas. Nay, hindi mo naiintindihan. Napakalaki ng kapangyarihan ng Hidden Duran family, at hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Sila ay mga magsasaka, nakakaintindi ka ba ng mga magsasaka? Kami ay mga ordinaryong tao lamang, wala kaming kinalaman sa kanila. Paano kung gumawa tayo ng gulo para kay Terence kung pupunta tayo? Sumimangot si Josephine. Anong cultivator? Hindi alam ni Mrs. Duran ang tungkol dito. Narinig ko na ito dati, ngunit hindi ako masyadong sigurado.
Narinig ko na ito ay kapareho ng pagsasanay ng martial arts, ang bahay na si Duran ay isang malaking master sa martial arts world. Tama si Josephine, kailangan nating pag-isipan ito ng seryoso at huwag magdulot ng anumang gulo kay Terence. Tumango si Josiah Duran. Kayong dalawa. Yin, tanungin mo si Terence kung okay lang siya. Mas mabuti kung makakasama siya sa atin. Hindi natuwa si Mrs. Duran. Hindi ako pupunta. Busy siya kamakailan. Alam ni Josephine ang tungkol sa kalagayan ni Terence, hindi niya ito basta-basta may istorbo sa oras na ganito. Nakatira siya sa bahay ng dalawang maliliit na vixen at hindi ka nagmamadali. Sabi ko, bakit ka tulala? Ni hindi mo alam kung ano ang nangyayari, iiyak ka na lang kapag kinuha si Terence. Pupunta ka ba o hindi? Mrs. Duran M. Si Cheryl at Shu ay hindi vixen, sila ang mabubuting kapatid ko. Huwag mong sabihin iyon tungkol sa kanila, nanay. Hindi maaalis sa akin si Terence, alam ko kung ano ang nangyari. Sumimangot si Josephine at umiling. Ipapalaglag mo ba ang bata o hindi? Sasaktan kita kapag ayaw mo. Sabi ni Mrs. Sabi ni Duran. Pupunta ako. Pupunta ako. Tinadyakan ni Josephine ang kanyang paa at umalis ng bahay. Ang batang ito ay may napakagandang kondisyon, ngunit hindi pa rin siya kumikilos. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip niya. Malungkot na nagreklamo si Mrs. Duran. Hindi masisisi si Mrs. Duran sa pagiging snob. Ang pamilya Duran ay mas snobbish sa nakaraan, at iyon ang dahilan kung bakit gusto ni Mrs. Duran na makipagbalikan sa kanila. Umalis si Josephine sa bahay at pumunta sa villa ni Terence. Hindi niya ginulo si Terence at nagpa siya na manatili doon. Alam niya na binabawi ni Terence ang kanyang lakas at hindi siya inistorbo. Sina Cheryl at Yasi ay natural na sumang-ayon dito. Ito na ang ika-186 na pagtatangka ni Terence. Ang bilang ng mga bola ng enerhiya na sumabog ay hindi mabilang, ngunit hindi pa rin ito nakakatugon sa mga kinakailangan ni Terence. Ngayon, pinalamutian ni Terence ang 187 energy ball. Kaunti na lang at makakagawa na siya ng energy ball na makakatulong sa kanya na makapasok sa Earth class. Kaunti lang, ngunit nasubukan na ito ni Terence ng mahigit 100 beses. Mabuti na lang at matyaga si Terence, kahit sino pa ang magmumula ngayon. Bang! Ang bola ng enerhiya ay muling sumabog sa huling sandali, na iniwang ganap na walang magawa si Terence. Walang pagpipilian si Terence kundi magpatuloy. Nakatagong bahay na si Hale, nakarating na sa kanila ang balitang nilason si Terence gamit ang 5 hakbang na pulbos na nakakalat ng lakas, ngunit ang matandang Hale ay nasa hiwalay na pagsasanay, ang tanging tao sa bahay na maaaring magdesisyon ay sina Elder B at Glade. Hindi ito lihim, at natural na alam din ito ni Quinten, nag-aalala siya kay Terence. Alam niyang mabilis na mababawi ni Terence ang kanyang lakas, ngunit alam din niya ang epekto ng 5-step strength scattering powder na ito. Ito ay lubhang makapangyarihan. Kahit na makarecover si Terence, kung wala ang antidote, maaari niyang mabilis na mawala ang kanyang lakas at maging isang normal na tao. Kaya naman, nagpa siya si Quinten na tawagan si Terence para ipahayag ang kanyang pag-aalala. Ang telepono ni Terence ay nasa buong oras, at lumabas siya sa kanyang estado ng pagsasanay nang marinig niya ang ring. Ang pangunahing gawain niya ngayon ay i-condense ang energy ball, kaya hindi malaking bagay na sagutin ang isang tawag sa telepono. Kamusta ka na? Pinulot ito ni Terence, nagulat. Ito ang numerong ibinigay sa kanya ni Quinten. Anong tawag niya? Jao Quinten. Boss, ako ito. Hininaan ni Quinten ang boses niya. Boss, balita ko nalasan ka ng 5-step strength scattering powder. Naka-recover ka na ba? Ano, sinusubukan mo ba ako? Mahinang tanong ni Terence. Ito. Huminto si Quinten, paano ito posible? Boss, concerned talaga ako sayo. Alam kong hindi madaling alisin ang 5-step strength scattering powder na ito. Nakabawi ka na ba? Sabihin mo sa akin, pinag-uusapan ng pamilyang Hill kung paano ka haharapin. Kailangan kong malaman ang tungkol sa kalagayan mo para makaisip ako ng paraan para makapagsalita ako sa pulong. Hindi ko ginawa. Mahinang sabi ni Terence.
Hindi siya nagsinungaling kay Quinten sa isang banda, pakiramdam niya ay medyo mapagkakatiwalaan ang taong ito at hindi siya magtataksil. Sa kabilang banda, ito ay isang pagsubok upang makita kung siya ay tapat o hindi. Kahit na dumating si Househale na naghahanap ng gulo, hindi natakot si Terence. Ang kanyang mga kasanayan sa pagkompress ng enerhiya ay bumuti ng husto. Kahit na siya ay Golden Class late phase peak, sapat na ang compressed energy ball para mapilayan ang isang Earth Class. Hanggat hindi sila nakikipaglaban ng harapan, madali para kay Terence na i-disable ang mga taong dumating na naghahanap ng gulo. 1638. Sige boss, naiintindihan ko na ang gagawin. Tumango si Quinten. Boss, sabihin mo sa akin kapag naka-recover ka na. I don't need to worry. Sige. Binaba ni Terence ang telepono, iniisip kung si Quinten ay maaaring maging kanyang pinagkakatiwalaang aide. Gayunpaman, ito ang perpektong oras upang makita ang katapatan ng isang tao. Mitiyagang maghintay lang si Terence. Nakatagong bahay ang silid ng pagpupulong ni Hale. Ito ang unang pagkakataon ni Irving na dumalo sa isang pulong bilang isang pangunahing miyembro ng bahay ni Hale, at sa silid ng pagpupulong ay sina Glade, Elderby, Quinten, at iba pa. Ang matandang Hale ay nag-iisa, kaya natural na mas maraming tao sa pulong ng pamilya. Kahit si Kuya Zo ay dumating sa pulong. Tiyak na baldado na si Terence ngayon, magiging madali para sa atin ang pakikitungo sa kanya. Elderby at ang Young Master, mangyaring ipadala ang iyong mga tauhan upang patayin si Terence. Sabi ni Kuya Zo. Siya ang naglason sa kanila, kaya confident siya. Nag-iisa si Lolo. Bago siya pumunta sa pag-iisa, sinabi niya sa amin na maging mahinahon at huwag gumawa ng anumang malalaking hakbang. Elder Zoo, hindi mo ba alam? Mahinang sabi ni Quinten habang nakatingin sa matandang lalaki. Hindi siya kasing lakas ng nakatatandang lalaki, ngunit isa pa rin siyang pangunahing miyembro ng bahay ni Hale. Alam niyang lalaki ni Irving ang matandang lalaki kaya hindi na siya nag-abalang maging magalang. Nalisan na si Terence at nawalan na ng lakas. Ito ay isang beses sa loob ng 1,000 taon na pagkakataon. Hindi ka pa nagduso noon sa mga kamay ni Terence, kaya natural, hindi mo kailangang magmadali. Malamig na napa-M si Elder Zoo, hindi man lang nagbigay ng kahit anong mukha kay Quinten. Siya ay isang Earth Class ngayon, pagkatapos ng lahat, at isang pangunahing miyembro ng Hidden House Hale. Tao rin siya ni Irving, kaya hindi siya magbibigay ng mukha sa isang kakompetensya tulad ng Quinten. Totoo na hindi pa ako nakaranas ng pagkatalo, ngunit sa pagsubok na ito, nakita ko ang isang tao na dumanas ng pagkawala sa aking sariling mga mata. Sinaunang sekta, mahinang sabi ni Quinten, hindi ba malakas ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta? Alam ng kanilang mga disipulo ang isang makapangyarihang sining na tinatawag na Wasp Engravings Arts, na maaaring sumipsip ng chi ng practitioner at maging normal na tao, at si Terence ay nahulog dito. Ano? Nahulog na si Terence dito. Ibig sabihin ba noon ay hindi na practitioner si Terence? Hindi tama iyon, noong nilabanan ni Terence ang peking Terence, nagkaroon siya ng lakas, di ba? Naguguluhang tanong ni Irving. Iyan ang pangunahing punto na gusto kong sabihin. Maaaring nawala ng lahat ng lakas si Terence, ngunit mabilis siyang nakabawi. Hindi lang siya nakarecover, nakalusot pa siya. Mahinang sinabi ni Quinten, ang pagsusulit na ito ay talagang isang sikreto. Ngunit ipapaalala ko sa lahat na kung sa tingin mo ay mas malakas ka kaysa sa mga sinaunang disipulo ng sekta, maaari mong sundin si Terence. Kung hindi, huwag kang pumunta at mamatay. Totoo ba ito? Nakakunot ang noo ni Elderby habang nakatingin kay Quinten. Alam niyang gusto ni Quinten na maging pinuno ng bahay Hale, kaya hindi talaga siya naniwala sa kanya. Bakit ako magsisinungaling tungkol dito? Parehong nandoon ang Hidden House York at Hidden House Pie. Boss, we can go ask them, hindi ba tayo close ng Hidden House York? Malalaman natin kung totoo ito o hindi pagkatapos nating magtanong. Mahinang sinabi ni Quinten, kabilang din ako ng bahay Hale. Alam niyo kung ano ang iniisip ko, ngunit hindi ko maaaring saktan si bahay Hale at mawala ang kanilang lakas ng walang kabuluhan. Tumango si Elderby na may madilim na mukha. Sa katunayan, hindi sasabihin ni Quinten ang mga bagay na tulad nito ng malakas.
Kahit na ito ay isang sekreto, sa relasyon sa pagitan ng Bahay York at Bahay Hale, hindi magiging mahirap na malaman ang katotohanan. Ayon sa sinasabi mo, malamang na hindi pa bumababa ang lakas ni Terence, at nakabawi pa siya sa dati niyang antas. Late phase mystic class. Mahirap sabihin, ngunit iyon ang hula ko. Sabi ni Quinton. Oo, ang bagay na ito ay nangyari sa nakaraan. Biglang sinabi ni Hale Irving, noon, nakipag-away si Terence kay Mazo. Nabalitaan kong may kapansanan din si Terence at nawala ng lahat ng lakas. Kahit na ang kanyang mga meridian ay nasira. Kaya, ang mga kaaway ni Terence ay umahan upang patayin siya. Sa huli, hindi lang si Terence ang may kapansanan, ngunit siya rin ay nakalusot. Binugbog niya ang ilang mga kitten upang makahanap ng gulo. Hindi nakipagtalo si Irving kay Quinton, siya mismo ang nakaranas nito. Halos maniwala siya na si Terence ay nawala ng lakas noong nakaraan at naghanap ng gulo. Ngunit bago pa man siya umalis, dumating si Terence upang patayin siya, kaya mas gugustuhin ni Irving na paniwalaan ito kaysa hindi. Kung ganoon, tatawagan ko muna si House York. Kung totoo, wala tayong magagawa. Kitten, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Sabi ni Kuya B na madilim ang mukha. Pagkatapos ng pagsusulit, partikular na sinabi sa amin ng sect master na ilihim ito, hindi namin ito mapag-usapan. Kung hindi dahil sa tingin ko ay mamamatay ka ng walang kabuluhan, nagsapalaran ba ako para sabihin ito? Sabi ni Quinton na may mapait na mukha, kaya, Elder B, ayos lang kung tatanungin mo si House York, pero huwag kang magtanong sa iba. Kung may mabalitaan at sinisisi tayo ng sect master, masama iyon. Nakikita ko. Kitten or Evans? Nakikita ko. Medyo lamambot ang mukha ni Elder B matapos marinig ang paliwanag. Young Master, ikaw ang manugang ng Bahay York, bakit hindi mo sila tawagan at tanungin tungkol dito? Sige, pupunta ako. Tumango si Glade dahil bumalik na si Irving sa bahay ni Hale, anak niya ito at isang malakas na katunggali. Natural, ang Glade ay magiging masigasig tungkol dito. Ang Hidden House York, sa kabilang banda, ay nagkagulo. Ang dahilan ay bumalik si Spencer na may dalang magandang balita at masamang balita. Ang magandang balita ay nakapasa si Brian sa pagsusulit at nanatili sa Ice Palace, naging isang panlabas na disipulo. Ang masamang balita, sa kabilang banda, ay napilayan si Spencer, at ito ay dahil nakipagsabuatan si Brian sa mga tagalabas para pilayin siya. Sinilay mula sa isang sinaunang sekta, at siya ay napilayan ni Terence. Ang Ice Palace ay nagbigay ng mukha sa kanila at nagpadala ng isang disipulo upang pabulaykin siya, ngunit si Spencer ay walang ganoong uri ng pagtrato. Ipinadala lamang siya sa pinakamalapit na ospital at binayaran ang kanyang bayad sa pagpapagamot. Makalipas ang halos isang buwan nang makabangon si Spencer at makalakad pabalik sa bahay ni York. Madilim ang mukha ni Alfred habang nakaupo sa kanyang upuan, tinitingnan ang malungkot na mukha ng kanyang kapatid at ni Spencer. Isang bahagi lamang ng kwento ngayon na si Brian ay isang panlabas na disipulo ng Ice Palace, sino ang nakakaalam kung ano ang katotohanan? Ang mga alagad ng outer sect na kakapasok lang ay walang karapatang makipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya, magpapadala lang ng sulat ang Ice Palace para abisuhan sila. 1639. Sa ikalawang taon lamang papayagan ang mga alagad ng panlabas na sekta na bumalik sa pamilya upang bisitahin ang kanilang mga kamag-anak. Sa panahong ito, hindi sila pinapayagang basta-basta makipag-ugnayan sa pamilya. Nalaman lang ni Brian ang tungkol sa panuntunang ito pagkatapos pumasok sa panlabas na sekta. Gusto niyang magsulat ng liham sa kanyang pamilya tungkol sa Chi Gathering Pill, ngunit imposible na iyon ngayon.
Hindi niya alam na si Terence at ang Ice Palace ay nagkasundo, at ang babae ni Terence ang naging susunod na Palace Master. Tinuring niya pa rin ang kanyang sarili bilang isang normal na miyembro, hindi nang ahas na humingi ng kahit ano. Kung tungkol sa pagiging kapatid ng Sect Master ni Trixie, iyon ay isang bagay na tanging ang panloob na sekta ang nakakaalam. Alam lang ng mga outer sect disciples na kinukuha siya ng Sect Master para sa kanilang master, pero hindi pa nila siya nakita. Si Spencer, sa kabilang banda, ay dating natatanging disipulo ng Hidden House York, ngunit ngayon ay may kapansanan na siya. Ang isa o dalawang Meridian opening peel ay hindi sapat para ayusin ito. Lahat ng kanyang mga Meridian ay nasira, at walang paraan upang ayusin ito. Ang epekto ng nerve opening peel ay maaari itong mabawi kung ang lugar ng Meridian ay hindi malaki. Kung higit sa kalahati ng Meridian ng katawan ang nasira, ang nerve opening peel ay mawawala ng silbi, at ang mas mataas na grade peel lamang ang makakapag-ayos nito. Kung 70% ng Meridian ng katawan ay nasira, marahil ang maalamat na Mystic First Level peel lang ang makakapagligtas nito. Gayunpaman, kung ang lahat ng kanyang mga Meridian ay nasira, kung gayon, si Terence lamang ang makakapag-ayos nito. Naiulat ko na ito sa matandang master sa pamamagitan ni Trevor York. Magdedesisyon tayo pagkatapos niyang lumabas. Malamig na sabi ni Alfred. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanyang anak at pamangkin, at ang kanyang pamangkin ay isang lumpo na ngayon. This wasn't something he could handle, at kahit anong gawin niya, parang may kinikilingan siya. Baka hayaan na rin niya si Kuya York na maging judge. Sige. Gusto kong makita kung paano mo, ang ulo ng pamilya, haharapin ang bagay na ito. Nagalit ang pangalawang kapatid. Ang elder ng bahay na si York ay nag-iisa sa bundok sa loob ng maraming taon, ngunit sa pagkakataong ito, sa napakalaking kaganapan na nangyayari sa bahay, wala siyang pagpipilian kundi ang bumaba at pumasok sa meeting room. Tiningnan niya ang baldado na si Spencer, walang emosyon ang kanyang mukha, na para bang si Spencer ay hindi niya sariling apo. Ama, lolo, ninuno. Lahat ng nasa meeting room ay tumayo para batiin ang matanda, ngunit ikinaway niya lamang ang kanyang kamay, senyales na maupo na sila. Tumingin siya kay Spencer at nagtanong, Spencer, sinasabi mo na si Brian ang nakipagsabuatan sa mga tagalabas para saktan ka. Oo, lolo. Ang mga mata ni Spencer ay puno ng galit. Parang hindi balanse ang kanyang puso. Bakit? Bakit naging outer disciple si Brian, pero hindi niya magawa? Napakalakas ng suporta niya, ngunit hindi pa rin niya kayang talunin si Brian. Hindi niya ito matatanggap. Kaya naman, nagpasya siyang gumawa ng kasinungalingan bago bumalik si Brian, na pinaisip ni Brian na si Brian ang nagtayo sa kanya. Sa ganitong paraan, maaawa ang nakatatandang York at may utang sa kanya. Bibigyan niya siya ng gamot para gumaling ang kanyang mga Meridian at muling magtanim. Hindi pa rin niya alam na ang kanyang mga sugat ay halos imposibleng mabawi. Nanaginip pa siya. Ang tanging dahilan kung bakit naglakas loob si Spencer na magsinungaling ng ganito ay dahil alam niyang matagal nang hindi na-contact ni Brian ang kanyang pamilya, at nakatanggap lamang ang pamilya ng sulat mula sa Ice Palace. Marahil ay dahil hindi ma-contact ni Brian ang kanyang pamilya sa ngayon, kaya nagsinungaling siya. Sino ang kasabwat niya? Tumango ang matandang-matanda. Terence. Yung Terence, ang alias niya ay Terence, ang tunay niyang pangalan ay Terence. Nagawa ko na ang aking pananaliksik, siya ay isang mystic late face. Sabi ni Spencer York. Terence. Napakunot ang noo ng matanda sa bahay na si York nang marinig ang pangalan, o, sinong kasabwat mo? Hindi mo sila binugbog. I'm in, Spencer was about to say, Quentin, and, nit iyan, nang ma-realize niya na may mali, ayoko, bumuo na lang ako ng maliit na team na may ilang tao. Normal para sa mga koponan na makipaglaban para sa pagnakawan, ngunit hinimok ni Brian si Terence na seryosong saktan ako. Sa puntong ito, sinadyang baliwalain ni Spencer si Neil. Kung ibinunyag niya ang background ni Neil, hindi na siya magkakaroon ng anumang kalamangan. Kasama niya ang isang sinaunang noble house, at hindi pa rin niya matalo sina Terence at Brian.
Masyadong nakakahiya yun. Oh, I see. Sino ang kasama mo sa team? Sino ang maaaring magpatotoo para sa iyo? Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng matanda, maliban sa pangalan ni Terence, ang paglilinang ni Brian sa Ice Palace ngayon, at hindi niya makontak ang pamilya. Hindi ko naman kayang makinig na lang sa isang bahagi ng kwento, di ba? Ang aking mga pinsala ay ang pinakamahusay na patunay, Lolo. Kakampi ko si Quentin mula sa Hidden House Hill. Maaari mo siyang tanungin kung hindi ka naniniwala sa akin. Mabilis na sabi ni Spencer. Hindi pa kayo nag-away ni Quentin kay Terence. Ganon kalakas si Terence. Muling sumimangot ang matanda sa bahay na si York. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang Terence. Narinig niya ito ng ilang beses. Ang unang pagkakataon ay dahil kay Ning, na sinasabing nahulog siya sa isang lalaking tinatawag na Terence. Noon, ang matandang ninuno ng bahay na si York ay nagbigay pansin sa Terence na ito. Hindi mahalaga kung sino si Terence, basta siya ang unang taong nagustuhan ng kanyang apo, natural na papansinin siya ng matanda. Ngunit pagkatapos niyang imbestigahan ang lakas ni Terence, sinabi niya kay Carla na isuko ang ideya. Anong biro, isang maagang yugto ng Golden Class Master na gustong pakasalan ang prinsesa ng bahay na si York, anong biro? Ngunit ano man ang mangyari, ang elder ay may ilang impresyon sa pangalang ito, ngunit ang pangalang ito ay naging bawal sa Hidden House York, at walang sino man ang pinayagang banggitin ito. Ang pangalawang beses na narinig niya ang pangalan ni Terence ay dahil sa common house na si York. Narinig niya na pinatay ni Terence ang ilang tao mula sa common house na si York, at naging mystic. Siyempre, hindi nagulat ang elder na si Terence ay naging mystic. Mystic ay hindi man lang banta sa kanya. Nagulat na lang siya na si Terence ay masyadong matapang na sumalungat sa common house na si York, at hindi lang siya lumaban sa kanila, pinatay pa niya ang ilan sa kanilang mga tao. Ngunit gayunpaman, walang balak ang matanda na tumayo para sa karaniwang bahay na si York. Kung gagawin niya, si York. Iyon. Isa siyang profit-oriented na tao, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. At ngayon, nang marinig muli ang pangalang Terence, nagulat ang matanda. Mystic late phase. Ang bilis ng pag-level up ay sapat na mabilis. At sa pagkakataong ito ang unang pagkakataon na naisipan ng matanda na harapin si Terence. 1640. Kung totoo ang sinabi ni Spencer, at talagang napilayan siya ni Terence, kailangang maghiganti ang Hidden House York. Napakalakas ng Terence na iyon. Upang i-highlight ang lakas ni Terence, walang itinago si Spencer kay Natoy. Sinabi niya sa matanda ang tungkol sa paggaling at tagumpay ni Terence. Ang mahiwagang iyon. Mababawi mo ang iyong lakas kahit na nawala ito. Ito ang unang pagkakataon na nagsimulang bigyang pansin ng matanda si Terence. Hindi ito dahil sa sining ng practitioner, makapangyarihan ito, ngunit alam niya na gaano man kalakas ang arts ng practitioner, kailangan itong maging tugma sa katawan ng practitioner. Kung wala ang katawan, hindi mo ito matututunan, at kung pipilitin mo ang iyong sarili na pag-aralan ito, mababaliw ka at mamamatay. Kaya hindi siya interesadong magnakaw ng sining ng ibang tao. Si House York ay mayroon pa ring ilang makapangyarihang sining, ngunit nangangailangan sila ng mga espesyal na pangangatawan. Ang mga tao ni House York ay hindi umangkop sa mga kinakailangan at hindi nila magawa ang mga ito. Ang inaalala ng matanda ay ang background sa likod ni Terence. Nangangahulugan ang pagiging makasali sa pagsusulit na ang background ni Terence ay hindi kasing simple ng inaakala nila ang mga normal na tao, kahit na mga normal na maharlikang bahay, ay hindi malalaman ang tungkol sa pagsusulit na ito, ngunit alam ni Terence at umalis. Bagong Zero Bell. Nangangahulugan ito na maaaring si Terence ay may malakas na puwersa na sumusuporta sa kanya, o siya ay may makapangyarihang master sa likod niya. Siyempre, ang dalawang bagay na ito ay may katuturan. Si Terence ay may isa pang kakayahan na nagbigay daan sa kanya na mabawi ang kanyang lakas ng mabilis, at ito ay nagpagulo sa imahinasyon ng mga tao. Ang higit na ikinagulat ng matanda ay ang lakas ng loob ni Terence na labanan ang mga disipulo ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, na napilayan pa sila. Ang Terence na ito ay masyadong matapang o siya ay may parehong antas ng kapangyarihan sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta.
Oo. Kung hindi, gaano man kaina ang apo mo, hindi ako matatalo ng ganito kalungkot. Sabi ni Spencer, mapait ang mukha niya. Shen, imbestigahan ang background ni Terence. Ano man ang mangyari, kailangan mong hukayin ito. Utos ng matandang matanda. Ama, hindi pa ito kumpirmado. Hindi talaga gustong imbestigahan ni Alfred si Terence, ngunit ang utos ng kanyang ama ay nangangahulugan na naniwala siya sa mga salita ni Spencer. Dahan-dahan nating may verify ang katotohanan ng bagay na ito, at ang pag-iimbestiga kay Terence ay hindi nangangahulugang kailangan nating labanan siya. Ang sabi ng matanda, hayaan muna natin ngayon. Ang maharlikang konseho ng kapulungan ay muling maghahalal ng isang bagong elder, at titingnan ko kung ako ay maaaring pumalit. Huwag mo akong hanapin sa maliliit na bagay. Oo. Nagseryoso ang mukha ni Alfred nang sumagot siya. Alam niya ang kahalagahan ng sinabi ng matanda kung talagang pipili ng bagong elder ang maharlikang House Council, marami sa mga patakaran laban sa mga nakatagong bahay ang masisira, at mas magiging madali para sa Earth Class na gumawa ng mga bagay sa labas. Habang nagsasalita sila, bumukas ang pinto ng meeting room, at pumasok ang kamay ni Alfred, si Leon York. Guru, tumatawag ang young master ng Hidden House na si Hale. Sabi ni Leon habang naglalakad. Kung ito ay isang tawag mula sa isang normal na tao, hindi niya ito seseryosohin, ngunit ito ay isang tawag mula sa young master of house na si Hale mula sa nakatagong mundo, kaya iba ang kwento. Kailangan niyang ipadala ito sa lalong madaling panahon. Tumingin si Alfred sa kanyang ama, at tumango ang matanda, kunin mo, tanungin mo siya kung ano ang gusto niya, at tanungin siya tungkol sa sinabi ni Spencer. Oo. Mabilis na kinuha ni Alfred, ako si Alfred, ang bayaw ng padre de pamilya Hale, kumusta ka na? Magkamag-anak ang dalawa, at ang kapatid ni Alfred, si Darcy York, ay asawa ni Glade, kaya sobrang close sila. Head of House York, tumatawag talaga ako para kumpirmahin ang isang bagay sa iyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Glade Hale at dumiretso sa punto. Oh, ano yun? May itatanong din ako sa'yo, mauna ka na. Sabi ni Alfred. Ito ay ganito. Kasabay nito, sinabi sa kanya ni Glade kung paano sinipsip ni Naipaw ang lakas ni Terence na tuyo, at kung paano niya ito nabawi. Kailangan kong problemayan ang pinuno ng bahay York, pakiusap tulungan mo akong tanungin ang iyong disipulong si Spencer, tingnan kung ito ang kaso. Oh. Hindi na kailangang itanong yan, itatanong ko lang sana sa'yo yan. Napagtanto ni Alfred na hindi nagsisinungaling si Spencer, bagay talaga itong si Terence, pero sinabi pa rin niya, hindi ako nagsisinungaling. Gusto ko sanang itanong, sabi ng Spencer namin na ang Brian namin ay nakipagsabuatan kay Terence at binugbog si Spencer. Oh. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito, okay lang ba ang Spencer mo? Kumusta? Nagkunwaring nagmamalasakit si Glade, ngunit wala siyang pakialam, gusto lang niyang kumpirmahin kung ganoon kalakas si Terence o hindi. Wala na siyang pakialam sa iba. Itatanong ko, sakitin ko ang tungkol dito, o baka sasabihin niya sa iyo ng diretso. Sige, gumagana rin yan. Pagkatapos ay hayaan mo akong kausapin si Kitten. Itatanong ko lang sa kanya. Sabi ni Alfred. Si Quentin ay tagasunod ni Terence ngayon, kaya paano siya magdudulot ng gulo para kay Terence sa tanong ni Alfred. Kaya, hindi lang niya tinulungan si Spencer, ngunit tinulungan niya si Brian sa maraming bagay. Ang pagsusulit sa Ice Palace ay may sariling mga patakaran, basta hindi ka papatay ng sinuman, ayos lang. Ito ay isang patakaran na itinakda ng Ice Palace, kaya normal na masugitan sa pagsubok. Kung ako ay masugitan, kailangan ko lang aminin na ako ay malakas, ngunit maaari siyang lumabag sa anumang mga patakaran. O hindi siya pakakawalan ng Ice Palace. Ang mga salita ni Quentin ay napakapatas, hindi siya lalo nakampi kay Terence o Spencer, ngunit habang siya ay naging ganito, mas nadama ni Alfred na siya ay mapagkakatiwalaan. Naramdaman din ni House Hale na si Quentin ay isang napakakinis na tao. Ngayong alam na nila kung gaano kalakas si Terence, kung susubukan pa rin nilang kumbansihin si House York na habulin si Terence, sisisihin nila si Hale na binugbog ni Terence.
Ngunit ngayong si Quinten na ang nagsabi ng kanyang isip, kung si House York ay sumunod pa rin kay Terence, hindi nila masisisi si House Hale. Ang hindi nila alam ay isinasaalang-alang ni Hale Quinten na ang lakas ni Terence ay hindi pa nakakabawi at ayaw niyang gumawa ng gulo para sa kanya. Ngunit ano man ang mangyari, narinig na ni Alfred ang gusto niyang marinig. Sa ganang kanya, si Terence ay isang maliit na karakter lamang hindi mahalaga kung may ginawa sila sa kanya o wala, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging inosente ni Brian. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.